Maayo nga adlaw sa aton mga pinalangga nga tagsubaybay sining aton nga programa ang pagpamalandong sa pulong sang Ginoo. Ari naman kita karon nagaalagad sa aton nga mga televiewers kag sa aton mga manugpalamati. Kabay pa nga ang Dios gid magpakamaayo sa aton samtang kita nagapadayon sining hilikoton. Kag gina-welcome ko kamo liwatanan sa malipayon nga pagpamati kag malipayon nga contemplate sa mga kamatuoran. Fresh ka halin sa langit kay ang atong pagabasahon ang pulong sang Ginoo halin sa yabalaan nga Eskriptura, the Bible. Ginaagda ko kamo tanan nga magpangamuyo kita. Let's ask the Lord wisdom. Agod nga ang aton pagkatun-an, aton gid maintindihan. If we have to ask power to obey about all the things that we are going to learn today. Let us pray. Father in heaven, thank you so much for another day that you have added in our experience under your grace and your protection and your mercy. Help us by sending your Holy Spirit to teach us and to guide us. We pray in the name of Jesus. Amen. Nagapadayon kita sa aton nga pagtuon. Kag ang aton nga pagatun-an sining adlaw makita sentro sa kapitulo 28 sang The Book of Ezekiel. Nahanungod ini sa isa ka tinugas ang Dios nga perfect. Kahapon gintun-an naton nahanungod sa perfect creation sang aton nga loving God. Sila niya diri in verse 15, Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created till iniquity was found in thee. Tudno? Perfect, walay kasawayan, sang ginhimo sang Dios ang mga anghel. Sang ginhimo sang Dios si Lucifer. Naghimo man bala ang Dios sang yawa? Amo nang pamangkot ta, no? Kay si Lucifer, magsiling kita Lucifer, katahom sini nga klase sa ngalan. Pero kung ikaw, may anak nga lalaki, guwapo, maambong, maugdang, puno sang katahom, ngalanan mo Lucifer, kung nakundi ko. Pero ang ngalan ba lang nga Lucifer, tama katahom. No? We are going to study the word Lucifer, karong kung anong iya nga buot hambalon sa sunod naton nga mga talakayon nga mga passages in the Bible. Pero bago sina, kung lang taon naton, paano nga ginhimo man siya nga himpit. O, paano siya nga naging hindi himpit sang uli. Magsiling kita himpit perfect. Again, ang teksto nagasiling, Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created. Sang ginhimo sang Dios. Si Lucifer, sang nagtugas siya kay Lucifer, ang pamangkot ko kagina, gintuga man bala at the same time sang Dios ang yawa. Sino naghimo kay Lucifer? Sino nagtuga sa iya? Silang taang Dios. Paano siya gintuga? Perfect. Ang pamangkot, sino naghimo sang yawa? Ang Dios man bala ang naghimo sang yawa? Lantaw naton ha. Ang example na kon siguro obrahon naton na kita sang niyog, no? Coconut. May kanta na mo. The biggest nut found in the Philippines is coconut. Ang paghimo sang Dios, sino naghimo sang coconut? Ang Dios. Ang paghimo sang Dios sang coconut, ginhimo man bala niya ang tuba. Para maintindihan ginaton, God made coconut. Ano ang makwa naton sa coconut? Ang iyan na nga sabaw sang niyog bala, no? Natawag naton nga butong. The coconut juice is very good. This is the only liquid nga makasulod sa aton nga ugat nga hindi ta mapatay. Daw ginhimo ni siya sa World War II nga dextrose, layo sila sa urot ang supply, no? Basta gani nga may emergency sa mga ospital, ang una gid nga gitakod na dira
no, sa mga pasyente nga nagaluya amo ang dextrose. Ano ang sulod sang dextrose na? Amo ni siya ang nagahatag sang kabaskog, pabalik sang kabaskog sang tao nga nagaluya. Kaya ang iyang electrolyte nagpanaog, so kinanglan siya sang another strength. So sulod yada mga potassium, siguro may a little bit of sugar nga kinanglanon man sang lawas siya kung nagpanaog. So kumpleto na siya, bisan hindi ka na magkaon sang solid food, basta ginadextrose ka, at least may backup. So ang butong, no, sang nyug, maayo gid, no, damo potassium. Much more ang iyang karne o kung ang iyang coconut meat, ang iyang unod bla, damo mahimo naton sa coconut meat, no. Pwede naton siya himuon nga pagkaon sa lain-lain nga pamaagi. Kag ang iyang paya o kung ang iyang bagul, ano panawag nato na, ang iyang shell, pwede naton nga igatong, pwede naton himuon nga mga luwag, no? O pwede man naton himuon nga bulutangan sang tubig nga imnon naton. O pwede naton siya i-cover sa aton nga mga pagkaon at sang kalamay hati. Kanamit sina ba? O pwede naton himuon siya nga pinggan o butangan sa aton mga pagkaon. No, kadamo sang gamit. Kag pwede naton siya himuon nga charcoal. Ang pinakanami nga charcoal amo ang paya sang niyog. Kag ang iyang tapas, ang iyang panit, no? Ang iyang husk sina bala, pwede ta nga himuon nga mga butangan sang halaman bala sa mga hanging gardens, hanging plants. Pwede man naton siya nga himuon nga inog limpyo sa aton nga mga salog, no? Coconut husk. Kita naton ano, mahining gid ang aton nga salog nga semento kung butangan naton floor wax kag bagnusan naton, no? Nusnusan naton sang kadamo sang coconut husk. Sang gamit sang nyug. Ang iyang lukay, ang iyang leaves, ang iyang paklang, pwede igatong, no? Imuon naton siya nga panggatong. Pwede man ang iyang bukog o kung ang iyang stick sang iyang dahon, himuon taman nga stick brooms, no? Kadamo. Kag ang iyang lukay, pwede naton iputos sa aton nga ibos. Kadamo gid sang gamit. Daw wala gid sang usik. Basta gani nyug ang aton istoryahan, perfect. Ang iyang trunk, himuon naton nga mga haligi o lumber. O pwede naton gyapon nga himuon nga palo o kon sa aton nga mga sakayan bala na, no? Kadamo sang gamit actually. Kag ang iyang mga bragubay nga ginkuhaan sang iyang nga fruit, pwede naton gyapon himuon nga mga design sang aton nga mga furnitures. Kag ang iyang gamot, daw wala gid sang usik, no? Hindi lang daw, wala gid sang usik. Perfect. God made coconut perfect. Kay ang gamot sini, ang iyang roots ay manami man nga lagaon kag imnon sa mga tao nga nabudlayan magpangihi bla. Kadamo gid. Of course ang iyang sabaw, siyempre, ang iyang coconut juice maayo man sa mga may renal failure kay paihion niya ka. Lots of things that we can get out from coconut because God made coconut perfect. Ti sino naghimo sang tuba? Ang tao ya may ligid niya mag-invento, no? While God made coconut perfect, ining tao, ang una-una sang tao nga nahulog sa sala, no? Imbes nga mahimo nga bunga, ginano niya, putol niya dito sa may suwak o kon sa puno sang iyang baragubay, diriin nagapamunga siya. So hindi na mamunga ang niyog. Imbes nga ang coconut magpamunga, magpatulo na lang siya sang iyang nutrients halin sa iyang suwak. Kag ginasalod ina sang salud ang panawag nila, no, kay ginasalod siya out of the bamboo trunk. Mahimo na sila sang salud. Pagkuha sina, kung imnon mo na, bot siya do katamis, no? Because it is very good sa aton nga health.
Ang problema kay wala gin serve dayon, gin pa panos anay. No, karon lang sa hapon na i-serve ginbutangan sang balok ng pula bala nga ginamix nila dira. Nahimo siya nga tuba. Pag inom sang tawo sina, anong resulta? Mahubog siya. Siling una nga baso baw kanami ba, init-init agi ba. Nahimo siya nga alak o fermented o kung tawag a strong drink. Sino naghimo sang tuba again? Ang tawo. Hindi iyang Dios naghimo sang tuba sina. So gina-alter sang tawo ang ginhimo sang Dios nga perfect. Ginahimo niya nga imperfect nga aman. Kay siling sa kapitulo 19 sang hulubaton siling ni ni Haring David ni Haring Solomon dira, ang tawo nga nagapabilin sa alak hindi maalam. Ang tawo nga nagtalang sini hindi maalam. So kung ang tawo naton kung mahubog ni ang tao daw wala gid sing mayo nga mahimo, no? Kagdamo sa mga disgrasya karon, vehicular accident, mga disgrasya sa sulod sang panimalay tungod sang tungod sang sining resulta sang alak. Mahubog ni ang tao, wala gid sing maayo nga dangtan. Therefore, kung lang taon naton, the coconut was made by God perfect. Kaangay man kay Lucifer, God made Lucifer perfect. Halin gid sa ginsuguran, apang sang ulihin na nag-abot gina tawag nila nga iniquity o kon ang iyang sala, no? Hasta nga ang pagkamali na paso nakita sa iya. Paano? Ano ang rason sang iya pagkamali na pason? Let's go to chapter 28 verse 17. Siling niya, thine heart was lifted up because of thy beauty. Delikado gali kun matahom, maambong, kag maayo ang figura sang tawo. Kay si Satanas una-una gid nagpabugal ang iya o kun lugin pasaka niya ang iya nga kasing-kasing. It has something to do with pride. Are you following? Yes, pride. Thou was corrupted thy wisdom by reason of thy brightness. Tungod sang iya nga kasanag. Man si Satanas, kung lang taon naton, gasaka panaog siya, ang nagaputos sa iya, lunsay mga hamili, mga mahalahalon nga bato. No? Gasiga siya kung lang taon. Tama kasiga sa iya. So tungod sini, ang iya nga kaalam, na napakok, nakorap, o kung ginagaw, na bahidan sang negatibo ang iya nga huna-huna, ang iya nga kaalam. Therefore, ang resulta sini, still we are in verse 17, I will cast thee to the ground. Ganit sila niya, tagbong ko ikaw sa duta. I will lay thee before the king. Sila niya, ipahayag ko ikaw sa mga hari, that they may behold thee. Agud nga makita ikaw nila. So, amo ni ang reason nga ang yawa nahulog sa iya nga pagka-perfect, nag-abot sa iya nga eksperyensya ang pagka-dili perfect. Dugang pa, kung magbalik kita diri sa Book of Isaiah, chapter 14, balikan naton ini. Agud mas maintindihan gid naton kung paano siya nahulog gid gikan sa langit. Chapter 14, verse 12. Ngano nga perfect man siya, nga naging imperfect siya bisang ulihi, ha? Abi lang taon naton diri. Chapter 14, verse 12 of Isaiah. I read, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. So this is the meaning of the word Lucifer. Lucy means light. So sila niya diri, the son of the morning. Kita nato na kung may mga panahon sang Disyembre, daw dira gid gagwa gid lapit kita sa ginatawag naton nga kabugwason. Inabalang sa nagsanag kag dako nga klase sang bituon nga makita naton nga nagapahayag sa kalangitan sa tion sang Disyembre, halos gagwa gid na siya. Amo na ang ginatawag naton nga kabugwason. Siya do kasanag nga bisan sa iya kalayoon
makita naton ang iyang nga forma nga lain gid siya sa tanan nga klase sang bituon. Kay siya do ara lang gid no, kalapit lang gid ko naton lantawon, kag siya do kasanag mas special siya nga klase sang bituon. So amo ni si Lucifer, the son of the morning. How art thou cut down to the ground? Paano ikaw ginpulod gikan sa langit, nagkadto ka sa duta, which did weaken the nation? Ikaw ang nagpaluya sa mga pungsod. Verse 13, for thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. Tiara ka na sa langit, mapasaka ka pagid, daw ano nga klase sang garbo, pagkahambog, no? I will exalt my throne above the stars of God. When you say about the stars of God, these are the mga angels sang Ginoo. Ti mapasa ikaw na gani ang leader tapos mapasaka ka pagid. Ano nga klase? Do hindi siya kontento, no? Lantaon pagid naton. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. Magsiling kita north, amo ning pinakataas, magsiling North Pole. Do taas gid nga bahin sang kalibutan. So wala gid sa iya batasan ang pagpaubos. Pasaka lang nga pasaka, daw labawan pa niya, no? Hindi lang daw, gusto pagid niya labawan ang nagtuga sa iya nga amo ang Ginoo. Kay sa verse 14 sila niya diri, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. Abaw. Delikado gali kun gwapo ta, no? Delikado kun gwapa ta. Kay nga naman, may tsansa, dako nga tsansa nga ilugon ta o sundon ta ang example ni Lucifer. Nga tungod sang iya kaalam, tungod sang iya nga kasiga, kasanag tungod sang iya nga katahom, na korap ang iya nga kasing-kasing. Ti paano ta nitipigan ang aton huna-huna? Amo na aton pamalandungan. Nga hindi naton mahimo nga magrebelde sa Ginoo. You know, ano pagid ang nag-abot sa kay Lucifer? May arat kita pila ka punto sa batasan niya bala. Ngano nga nahimo siya nga kaangay sini. Kay kun lang taon naton, si Ginoong Hesus nga lapit sa council, no? Ang ila ginaistoryahan permis ang amay amo ang paano nga pagtugas ang kalibutan, paano ang pagtugas ang expand ang ilang territory, because you know our God is a creative God. Pero in their council of the Son and the Father, wala dito yan na lakip si Lucifer. Ang iyang purpose sa pagtuga sa iya is to lead the angelic host in heaven, second to Christ. Nagtubo ang kahisa sa iya nga kasing-kasing. Sa sigitan-aw niya nga ang tanan nga mga angels nagabow down kag nagasimba kay Jesus Christ, nagtubo ang iya nga nagtubo ang iya nga kahisa. Amo ini ang natabo sa kay Lucifer. Gintagaan siya sang pinakamataas nga posisyon sa langit, second to Christ of course, as second to God. Kung ng taon naton, hindi siya naging kontento kay gusto niya labawan pagid ang nagtuga sa iya. Halimbawa, ang kulon, pwede ba lang masiling ang kulon nga maglabaw pagid ko sa kamot nga naghimo sa akon? Hindi pwede, no? Hindi gidya pwede nga ang kulon nga ginhimo sang tawo agod nga butangan niya sang tubig niya, lutuan niya sang iya linuto, nga butangan niya sang iya nga mga pagkabutang or asin or etc. Suludlan, ginhimo siya nga suludlan tapos mahimo siya nga labaw pa siya sa naghimo sa iya. So hindi na pwede. Amo ni ang natabo kay Lucifer. He was perfect in the day nga gintugas siya. Pero amat-amat, amo ni gali ang sala, no? Amat-amat na siya sa primero do, hindi pagid kakabatyag nga sala gali ang inaubra naton. Pero tungod sang freedom of choice, the will freedom, hindi gusto man ang Dios nga ang iyang ginharian nga ang prinsipyo gugma ay mabahidan sa kahadlok. You know, when we serve our God who created us, hindi siya gusto nga mas alagad ka lang siya kay nahadlok ka.
luyag niya nga alagaron siya tungod kay nahigugma kita sa iya. Si Lucifer, tungod sini nga freedom, ginguba niya ang iya nga allegiance, ang iya nga pag-serbisyo sa iya nga Ginoo. He lost his loyalty to his Creator. Ang natabo, may gera sa langit. Ginhatagan niya sang lain-lain nga mga huna-huna nga negatibo ang iya nga mga sinakpan nga mga angels. Well, in fact, nag-abot agid ang gira sang ulihe. Daw nagpangampan niya siya batok sa iya nga Creator. Let's go to the book of Revelation, the last book in the New Testament. Revelation chapter 12, verse 7. Siling niya dire. And there was war in heaven. Paano nga ang langit nga ang prinsipyo gugma, digto pagid nag-umpisa ang giyera. Because of discontentment, because of jealousy, because of pride. So, amo ni ang naghulog kay Satanas, iyang nga pride. Kung lang taon naton ang word nga pride, ang iyang tunga-tunga, no? Nga letter, the 5-letter word pride, ang tunga-tunga sina in the middle of that word is letter I. I. So those are the 5 eyes of Satan. Makita natin dito kagina sa Isaiah chapter 14 verse 12 to 14. So ari na ang resulta sang pagkadi kontento, sang pagkahambog ni Satanas, sang iyang pagka-jealous sa iyang Creator, kay luyag man siya simbahon. Dapat ang atong pagsimba sa Dios lang, no? When we start thinking of, we will put up ourselves sa ginatawag nga digtugid sa babaw, ang nagahandom sa itaas, may dako nga pagkadelikado, nga magaya naton ang yawa. Ano natabo diri? There was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels. Who is this dragon? Padayon kita diri sa verse 8, and prevailed not, neither was there any place found anymore in heaven. So wala na sila sang lugar dito sa langit. Napirdi naman sila. Hindi luyag sang Ginoo nga ang iya nga lugar nga perfect or himpit, mabutangan sang mga negatibo nga mga butang, kaangay sang pride, kaangay sang jealousy, kaangay sang discontentment. Ginhatag ang tanan nga privilege sa mga angels. Tanan nga ila kinanglanon for them to exist together with their God, their Creator God. So ano natabo karon? Kay napirde sila. Wala na sang lugar dito sa langit para sa ila. Ang resulta, ginhulog ang dragon. Verse 9, chapter 12, verse 9 of Revelation, nagsiling siya diri, and the great dragon was cast out, that old serpent, called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. So, sang ginhulog siya diri sa duta, sa diin kita nagapuyo. Ano ang ginhimo niya? Gindayaan niya ang bugos nga kalibutan. Hindi lang siya, upod sang iya nga mga angeles, mga alipores. Sa aton pa, kasimple lang ang halinan. While God made Lucifer perfect, kinhatag sa iya ang tanang nga privileges to lead. Would like kung leader ka, no? Dako tsansa nga magpabugal ka. Kag ang nag-put up sa imo dira nga pwesto, gusto mo pagid labawan, agawon pagid ang pinakataas nga position. Well, in fact, hindi gid na bagay tani kay Lucifer. Kag hindi lang tani, hindi gid bagay para sa iya nga mangin labaw pa sa iya nga makaako. So ang purpose ang Ginoo agod nga hindi malatnan ang iban, no? Kay kung magpabilin sila sa langit, mapurnada gid malatnan, may possibility nga malatnan pagid ang iban nga wala niya wala niya madala. Well, in fact,
there were one-third of the angelic host in heaven ang nahulog gid diri sa duta. Chapter 12, verse 4, nagsiling siya rin, and his tail drove the third part of the stars of heaven, and did cast them to the earth, and the dragon stood before the woman, which was ready to be delivered, for to devour the child as soon as it was born. Hasta nga naglambot sa panahon ni Ginoong Hesus, mga hinigugma namon, nga tagsubaybay sila nga programa. No, naakid gid no ang away ni Ginoong Hesus kag ni Lucifer halin sa langit, naglambot diri sa duta, ini tungod sang garbo, tungod sang kahisa, tungod sang ginatawag naton nga pagkadi kontento, ang resulta rebellion. Ang prinsipyo sang Dios sa langit kag ang prinsipyo sang tao sa duta nga nahulog sa sala lain. Perdigana ang prinsipyo sang Dios. Kung perdi ka, daog ka. Kung daog ka, perdi ka. Paano ko nahambal ini? Lantaw naton diri sa Book of James, Santiago Kapitulo 4. James chapter 4 in verse 10. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Diri sa duta, masami makita naton ang pagpaindis-indis, competition. Competition here, competition there, ang resulta, war. So gindala sang yawa diri ang huna-huna sang ginatawag competition. And by this, ang aton Ginoo nag-abot diri sa duta. Agod nga magpakita, magpahayag sang iya nga prinsipyo ngalin sa langit. Kaya ang prinsipyo diri sa duta ginbayluhan sang prinsipyo sang isa ka rebuilding halin sa langit nga nag-abot diri sa aton. Ang ginatawag nga manugtiplang, manugpatalang. Kag masami accept naton ini, gina-welcome naton ini bisan pa sa aton nga personal nga mga experience daily. And that it will result, destruction in our own experience. Kabay pa ang Dios maghatag sa aton sang huna-huna nga kaangay ni Kristo. Again, siling sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ that strengthens me. Abyan ginaagda ko ikaw. Pila sa aton ang magdesisyon karon nga ang aton huna-huna gamhan magagahom sini amo ang espiritu sang Dios, ang espiritu sang gugma, ang espiritu sang pagpaubos nga kaangay sang espiritu sang aton Ginoo nga si Ginoong Hesus. If you want to say yes, ginaagda ko ikaw nga magduko kag magpiyong, itugyan naton ini nga pangamuyo kag pangayoon gid naton sa Ginoo nga siya maghatag sa aton sing gahom sa pagpaubos. Let us pray. Father in heaven, we thank you once again for the lesson that we had this morning. Ang Ginoo nga siya ang hari, siya ang tagtuga sang bugos nga kalibutan. Nagpaubos, naging tao, naging sa dagway sang isa ka ulipon, mangin matinumanom, tubtub pa, bisan pa, sa kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Kabay pa nga ini nga huna-huna, mangin sa amon, amay namon nga yara sa langit. Bilang Diyos ang gugma, Diyos ang kaluoy, Diyos ang grasya. Ginaangkon namon ang imong nga promise, nga kung amon itugyan ang amon kaugalingon, makapahuway kami. Sini nga mga kasalanan, nga nagaluntad sa bugos nga kalibutan. Hindi namon pag-ilugon ang batasan nga ginpahayag ni Lucifer sang bigtupi siya sa langit bisan pa karon sa nagapadayon nga pagpatalang niya sa bugos nga kalibutan tungod sining batasan sa pagkadi kontento, sa pagkahisa kag sa pagrebelde sa imo panggobyerno. Salamat gid sining gahom nga imo ibutang sa amon kasing-kasing kag sa amon huna-huna nga mangin takos kami nga magtawag sa imo amay kag mangin takos kami nga magsulod sa imo ginharian nga himpit kag walay kasawayan bisan pa dira
Kalipay kami sa pag-angkon sang imo regalo, kabuhi nga wala sing katapusan, pagi kay Ginoong Hesus nga imo ginpadala. Salamat gid nga ikaw naghatag sa amon sang balaan nga espiritu nga magatuytoy, magagiya, magatudlo, kag magahatag sa amon sing kaalam, kag gahom sa pagtuman. We pray in Jesus' name. Amen. He's Coming Broadcasting Network.